sanggol ng alam ang karapat-dapat mamuno sa pangkat ng Hokage pagdating ng takdang panahon. Sanayin mo siya at turuan ang lahat ng iyong nalalaman. Ang sanggol na ito ang magiging pinakamahusay na mandirigma. Tatawagin siya sa pangalang Rekka. Ang paggising sa kapangyarihan ng prinsesa at ng ninja. Bumaba ka dyan! Alam ko natatakot ka sa akin kaya ka nagtatago! Dahil ako si Max Beaumont, ang pinakamalakas na estudyante sa bansang ito! Ganon? Eh bakit naman ako matatakot sa taong naglalagay ng hikaw sa ilong? Anong hikaw? Sing-sing ko to, ha? Huwag na huwag mong insultuin ang sing-sing ko sa ilong! Dapat talaga nung una pa lang naging alalay na kita. Huh? Huwag ka mag-alala, Max. Hanggang ngayon, malakas ka pa rin. Siguro ipinagli ka talaga ng nanay mo sa unggoy. Correction. Hindi yata sa unggoy. Kundi sa ninja. Uy, ka talaga! Akala mo ba maloloko mo pa ako ulit? Hindi na! Rekka! Tuwag ka talaga! Bakit mo ako inulog dito? Hindi ako duwag. Sample lang yan ang pwede mangyari sa'yo. Lagot ka sa akin kapag nakalis ako dito! Ang ninja, kailangan maagap at eksaktong bawat galaw. Anong sinasabi mo, ninja? Siraulo ka talaga! Hindi mo ba alam na wala ng ninja sa panahon ngayon? Ano ka mo? Dapat nabuhay ka noong unang panahon para nakasama mo mga kapwa mo baliw! Teka! Ano gagawin mo dyan? Huwag mong iitin ang mga ninja. Ay! O paano? Pag nanalo ka na lang sa akin, pagsisilbihan kita bilang tapat na alagad at personal mong ninja. Babawi ako bukas, makikita mo! Rekka Hanabishi, yan ang pangalan ko. Matagal na akong bilib sa mga ninja. Nabuhay sila nung panahon ng feudalismo at digmaan ng mga estado. Biyasa sa pakikidigma at palaging nasa likod ng bawat eksena. Pero tapat silang maglingkod sa kanilang Panginoon. Mga sundalong hindi nabibigyan ng tamang atensyon. Hindi ko alam pero bata pa ako, humahanga na ako sa kanila. Aray, gutom na ako. Tatay, hindi pa ba tayo kakain? Rekka! Nandiyan ka na pala! Siya nga pala! Ang sakit-sakit na! Ang tigas ng ulo niyo eh! Sabi ng huwag maninigarilyo habang gumagawa ng paputo... Sorry nakalimutan ko eh. Di bale, di ko na uulitin. Sa labas ka na kumain. Nananghali na ako dahil nagugutom na ako. Isa pa, naubos na ang pagkain. Hay, isa nga akong ninja. Isang matising ninja. Sigurado ko, ang batang yon ay si Rekka. Awan na! Tulungan niyo ako! Tapos na po.
Masyado siyang mapilit sa mga walang kwentang bagay. Alisin niyo na yan. Baka makatunog ang mga mamamahayag sa pagkawala ng kanilang ministro. Magpapahanda ako ng katulad niya para makasigurado. Ikaw ang bahala. Nakakaawa naman ang nilalang. Kahit na siya pa ang maging pinakamakapangyarihan, mawawala ang lahat sa oras ng kanyang kamatayan. Ayokong mangyari sa akin yun. Naintindihan ko ang ibig mong sabihin. 400 taon na rin ang lihim ng buhay na walang kamatayan. Ipinapangako ko na matutuklasan ko rin ang lihim na ito. Sinasabi ko sa'yo, ako lamang ang nakakaalam tungkol sa lipi ng Hokage. Good eats. O, dahan-dahan! Baka kayo madapa! Sabi ko na nga ba eh. Huwag kang umiyak, halika. Alam mo, maya-maya lang mawawala ng sakit. Lilipad ng malayo. Ay! Wala na tuloy akong nakain. Sino kaya yun? Teacher, tingnan niyo ang taas, oh. Bilisan na natin, delikado dito. Tayo na! Takbo! Tumawag kayo ng ambulansya. Ginoong Hanabishi, sumagot ka! Humihinga pa siya. Reka, iniligtas mo ko. Kung di dahil sa'yo, pakawala na ako sa mundong ito. Maraming salamat, Reka. Prinsesa. Wala yun. Sapat na sa akin ang iyong pasasalamat. Teka, sandali. Hindi tama to. Nakakahiya! Gusto kong pasalamatan ka sa ginawa mo kanina para sa amin, Ginoong Hanabishi. Teka, kilala ba kita? Ang pangalan ko ay Ana Yanagi. May problema? Wala. Kamukha ka lang nung prinsesa dun sa panaginip ko. Naku, may sugat ka pala. Ha? Huwag ka mag-alala. Magaling na magaling ka na. Siguro nagtataka ka na, hindi ba? Ha? Medyo lang naman. Hindi ko rin alam kung bakit meron akong ganong klaseng kapangyarihan. Pero sikreto natin yun, ha?
Baka pag nalaman ng ibang tao, sabihin nila mangkukulam ako. Nako, hindi lang yun. Pag nalaman ng ibang taong tungkol dyan, baka habulin ka nila buong maghapon. Nadumihan ko yata yung damit mo kanina. Okay lang yon. Ito talaga ang ginagamit ko pagkasama ko mga bata. Ha? Pareho tayo ng eskwelahan? Kaya naman pala. Alam mo pangalan ko. Tama? Ang totoo niyan, hindi ako masyadong lumalabas. Ngayon nga lang ako nakipag-usap sa taong hindi ko masyadong kilala. Ha? Kung ganon, mabuti pa sumama ka muna sa akin. Ha? May papakita ako sa'yo bilang pasasalamat. Hindi pa medyo madilim dito? Maliwanag pa kasi sa labas. Dito ko lang may papakita ang mga ginawa ko. Ang negosyo kasi ng tatay ko ay paggawa ng paputok. Etong gawa ko! Wow! Ang ganda! Maganda. Ha? May sinasabi ka ba? Wala akong sinasabi. Ha? Teka, tingnan mo yung sahig! Ano yan? Matagal-tagal na rin kitang pinagmamasdan sa loob ng kristal na ito. Teka, sino ka ba talaga? Ako si Emma Kagehoshi. Ano bang gusto mong mangyari? At bakit? Wala akong balak na takutin kayo. Ang nais ko lang ay makuha ang atensyon nyo dahil baka hindi kayo maniwala sa aking kwento. Tumigil ka na. Hindi kami interesado sa kwento mo kaya mabuti pa, umalis ka na. Makinig ka muna sa akin dahil matagal na panahon din kitang hinanap. Sa loob ng 400 taon ay hindi ako nawalan ng pag-asang makikita kita. Ano? 400 taon? Imposible yun! 400 taon ang nakalipas. May isang pangkat ng mga ninja na hindi napabilang sa talaan ng kasaysayan. Hokage ang tawag sa kanila. Pinasya nilang wasakin ang bawat isa sa di malamang kadahilanan. Kabilang ka sa natirang buhay sa pangkat ng Hokage at dinala sa kasalukuyan sa pamamagitan ng paglalakbay sa iba't ibang lugar at panahon. Huh? Alam nyo, Ale, ang mabuti pa itigil nyo na ang kwento nyo kasi parang gawa-gawa nyo lang. Ipakita mo sa akin ang iyong nagliliyab na kamay. Nagliliyab? Oo. May kapangyarihan kang magliyab at bumaril ng apoy. At ang iyong kakayahan na yan ay minana mo pa sa mga ninja ng Hokage. Hindi ko talaga maintindihan ang sinasabi mo. Halika, umalis na tayo, Ana. Huwag mo nang ipagkaila. Masyado kang mapilit wala ka namang sinasabing matino. Takbo! Reka! May sugat ka! Huwag mong pakita ang kapangyarihan mo. Pero malalim ang sugat mo! Okay lang ako. Kaya ko pa. Patawarin mo ko, pero hindi kita maaaring pakawalan. At pag giniit mo pa na hindi mo kayang bumaril ng apoy, sa pilitan kong ipagagawa sa'yo! Sige na, ipakita mo na! Asar talaga. Pahamak kasi tong sugat ko eh. Kailangan namin makatakas dito. Ana! Ale, hindi ko alam kung bakit mo siya inaatake. Pero nakikiusap ako, parang awa mo na. Huwag mo siya saktan. Ana! Malalim ang sugat niya at kailangang madala sa ospital. Pakawalan mo na siya. Sige na, pakiusap.
pakiusap. Bakit hindi mo gamitin ang iyong kapangyarihan, Binibini? Gaya ng ginawa mo kanina. Ana! Ana! Sorry ha. Huwag mo na akong alalahanin. Tumakas ka na ngayon din. At iwan mo na ako. Ana! May sugat siya, pero inuuna pa niya akong gamutin. Kailangan may gawin ako para sa kanya. Nakapagtataka. Hindi niya magamot ang kanyang sarili kahit na may kapangyarihan siyang manggamot. Dito ka muna. May tatapusin lang ako. Baka mahirapan ka sa binabalak mo. Huwag kang mayabang. Siguro, kailangan ko na siyang tapusin. Ha! Hindi mo magagawa yan! Ha! Bali, walang pausok mo dahil nakikita ko ang lahat. Humanda ka! Ang sining ng Utsusemi. Nasa dugo mo nga ang pagiging isang ninja. Pero nakakalungkot namang isiping hanggang dyan lang ang kaya mo. Ipakita mo na sa akin ang iyong kapangyarihan. Ipakita mo na sa akin! Tuluyan ko na kayang makasan ang buhay ng iyong kaibigan. Wag! 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 Yabang kamay ko. Sa wakas ay nagawa mo rin. Isa kang ang tunay na ninja na nagmula sa angkan ng Hokage. Reka. Ang akala mo ba'y matatapos mo ko ng ganun kadali? Kung nais mo kong mapatay, ay kailangan mo pang lumakas. Ana! Gising ka na pala. Teka, magaling naman sugat mo? At saka nasa na siya? Okay na ako. Wala na rin yung alip. Prinsesa? Prinsesa? Oo, ikaw ang prinsesa at ako ang ninjang tagapagtanggol ng prinsesa. Hindi ako sanay tawaging prinsesa. Ganun talaga yon. Tagapagtanggol ng prinsesa ang ninja. Bakit? Masakit pa ba ang sugat mo? Hindi. Naiiyak lang ako sa kasiyahan. Hindi lang naiiyak. Sinisipot din. Nagbuklod ang kapalaran ni Ana Yanagi at Reka Hanabishi upang masimulan ang digmaang umabot ng 400 taon. Magsisimula na rin ang kasaysayan ni Reka.